Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Nawa'y loobin ng ating Panginoon Diyos na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa ibang parte ng ating bansa o ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode number 75 at bibigyan ko po siya ng title na Sa droga, sira ang buhay mo o kulong o sementeryo. Pero, ayun, nagpero pa po ako mga kababayan. So ulitin ko po mga kababayan, sa droga, sira ang buhay mo o kulong o sementeryo. Pero, may pasubali pa. Anyway. So pag-uusapan po natin mga kababayan ay droga. Mga illegal drugs na panahon ko pa po ng elementary o high school, college, hanggang sa nag-asawa. Yan pong droga na yan ay hindi po nawawala. Nag-iiba lamang po ng anyo. Kumbaga, noong panahon namin, elementary ako, high school, mga nadidinig ko, mga opium, yung isa pang powder na nilalagay sa bibig, parang tinitikman. Hindi ko masyadong kabisado kung ano tawag doon. At saka marijuana considered as droga rin. So, pero ang sumikat po mga kababayan, ito po yung tinatawag na shabu. Hindi ko lang alam kung kailan to nag-umpisa sa Pilipinas o worldwide. At hanggang sa kasalukuyan po ay iyan pa rin po ang sikat na droga. Actually, mahal nga yan eh. Ang isang gramo yata, palibasa wala naman akong alam dyan. Pero approximate yata, mga 5,000 yata eh. Kaya nga pag nahulihan po ng kilo-kilo, lala kung tonelada, billion po ang pinag-uusapan mga kababayan. Imagine, napakalaking pera. Tapos masisira lamang ang katawan ng gagamit. Kaya nga ang title ko nga dito, sa droga, sira ang buhay mo, o kulong, o sementeryo. Pero, mapapansin ninyo mga kababayan, yung kapitbahay ko sa Muntinlupa. Nung araw ay makisig po yun eh. Banda. Pero ngayon wala nang kakisik-kisik. Payat. Tapos dilatang mata. So ganun po ang nangyayari. Kung halimbawa, kung ikaw ay lalaki, ikaw ay dating pogi, nawawala ang pagkapogi. Tapos kung babae ka naman, kung ikaw ay sexy, maganda, nawawala ang itsura, ang pagkaganda. Napapariwara na. So, yung mga gumagamit po ng mga droga mga kababayan ay napapariwara na po ang buhay. Or, kung magkakaroon man ng mga bypass operation, either mapatay ka doon o makulong. So, yun ang pagpipilian. Kaya sira talaga ang buhay, mga kababayan. Kaya dalawa lamang ang pupuntahan, mga kababayan. Makukulong or sementeryo. Ngayon, yung mga user, ang alam ko, hindi naman masyadong mabigat ang ang penalty. Ang pagkakalam ko, ang mabigat ang penalty, yung mga nagpo-push o pusher. Kasi sa kanila po nang gagaling ang yung mga droga, yung mga pusher. Lalo na yung mga yung mga nagbaksak sa kanila o yung mga tinatawag na yung mga distributor. Lalo na yung manufacturer. Malakihan na po yun, mga kababayan. Pero napupuna ko lang po sa atin talaga. Karamihan mga nahuhuli talaga
either user o pusher. Pero yung mga malalaking tao, patuloy sila sa paglaya, nakakagalaw, nakakapag-supply. So yun po ang problema mga kababayan. Bihirang-bihira po yung mga drug lord na napaparusahan. Anyway, kaya nga yung iba nga, yun nga yung sinasabi ko nga sa inyong kapitbahay ko, dating pogi, bande. Tapos, nasira na ang buhay niya. Actually, may kaya naman ang pamilya nila, pina-rehabilitate po yun. Dalawang magkapatid po yun eh. Parehong nire-rehabilitate. Pagkakalam ko dyan sa Tagaytay Rehabilitation Center. Pero pagbalik po sa bahay, ganun pa rin. Yung mga ibang kamag-anak ko rin ganun din. May pera nga, pero pagdating sa rehabilitation center, maaaring nababago, pero pagdating uli sa bahay, balik uli sa illegal drugs. Kaya sira ang buhay, mga kababayan. Kasi pag nasira ang buhay rin nyo, tatarik kayo, tapos hindi kayo makakapag-asawa. Sino magkakagusto sa inyo kapag kayo gano'n ang ayos? So, yung isang kapatid nung kapitbahay namin, mga kababayan, nag-suicide po yun sa CR. Kumuha ng bangko, yung upuan, yung plastic, tumayo siya doon. Tapos di meron nga akong lubid. Di nung nailagay na nga akong yung lubid doon sa leeg, saka sinipa yung yung tuntungan niya. Kaya natagpuan po, toda na siya. So yun ang sinasabi kong sa droga, sira ang buhay mo, o kulong, o sementeryo. So, nasira na ang buhay niya, ayun. Ilang taon na pong namamatay. Butong-buto na, o lupa na siya ngayon. Bumalik na sa lupa, mga kababayan. Sayang ang buhay, mga kababayan. Ang pinanginayaan ko, yung mga tao na mga namamatay na wala si Kristo. Doon ako talagang awang-awa o nangihinayang sa buhay. Kasi nga, kung wala si Kristo sa buhay mo, after na ikaw ay magpakamatay, wala pa si Kristo sa buhay mo. Pagdating ng kanyang kahatulan, posible naman sa langit pupunta yun. Pero, ayoko namang hatulan. Bahala na ang Diyos po sa kanya, mga kababayan. So, ganyan po ang mangyayari kapag nagpatuloy po ang tao sa paggamit po ng droga. Nasisira ang buhay, apektado rin ang pamilya, nasisira ang pamilya. Tapos, madalas mainit ang ulo, nagmumura, inaaway ang mga kahit sino, inaaway. Nagbebenta ng mga gamit para lamang ma-sustain yung kanyang pangangailangan sa droga, mga kababayan. So, ganyan po ang mangyayari sa mga nagdodroga o illegal drugs, mga kababayan. Minsan nalulungkot din ako, mga kababayan. Magmula noon hanggang sa ngayon, wala pong konkretong solusyon kung paano po matutuldukan o mawawakasan po ang illegal drugs. Ang meron po yung hinuhuli. Hinuhuli yung mga gumagamit o yung mga nagpo-push. Pero yung overall matutuldukan siya na buong Pilipinas ay zero. Wala nang gagamit. Ayun po ang malungkot. Wala po. Wala pong konkretong programa kung paano po masisiro yan, mga kababayan. Kaya yun. Patuloy at patuloy po ang paglaganap po ng droga dito sa Pilipinas, mga kababayan. Yung iba, hindi naman nami-media. Yung iba, nami-media. Kasi nga po, ang nakakabit po sa paggamit po ng droga ay bukod sa masisira ang buhay, maapektuhan din yung buhay ng mga ibang mga kapitbahay o yung mga ibang tao. Kasi minsan,
minsan hindi na ho nakakakilala yung mga yan eh. Minsan kung may dala yung kutsilyo, panaksak o barel, bigla na lamang pong gagawa po yan ng killing. So, imbis na tahimik ang buhay mo, walang kabog-abog madadali ka ng mga ganong mga durugista. So, ibig sabihin, wala sa panahon yung inyong kamatayan. Marami mong nangyayari ganyan. Nadadama yung tao na wala sa timing yung kamatayan. Hindi naman dapat doon mamamatay yung taong yun. Pero, aksidente lamang na Kaya dapat talaga mga kababayan, matuldukan talaga itong illegal drugs, mawakasan na mga kababayan. Kaya nga doon sa dulo ng ating episode, sa droga, sira ang buhay mo, o kulong, o sementeryo. Pero, yung pampero, yun po yung may kalutasan po ang illegal drugs. Yung pagpupusat sa paggamit. Meron pong solusyon kung paano po yan masasawata. Nagtataka lamang ako sa ating mga mambabatas. Itong napakadali o simpleng problema ng illegal drugs hindi po masawata. Hindi sila makapagbigay po ng konkretong solusyon o mga batas kung paano ito po ay wawakasan mga kababayan. Kaya nga tayo, nagsusumikat po, tatlong national na po ang aking nag-file po tayo ng COC, 2 senatorial at saka 1 presidential. Kasi nga po, nakatuklas nga po tayo ng solusyon kung paano po wawakasan ang crimes and corruption. Kasama nga po itong illegal drugs na napakasimple. Kasama ang corruption, napakasimple. So, ang problema, hindi po tayo pinapalad na makapasok po, kahit man lamang yung makapasok sa listahan Hindi po tayo palarin. Sana sa susunod, magising ng COMELEC na i-consider naman tayo. Napakaganda po ng ating plataforma mga kababayan. The best among the best. Sabi ng mga ibang netizen. Imagine, more than 52 major crimes and corruption yan. Yung corruption lamang po o illegal drug na yun lamang yan ang mapahinto malaking bagay na po ano pa yung 50 na pahihintuin po ng ating license recurso po fortress. Kasama na doon ang scamming, killing, rape, mga pagdukot ng mga tao, mga hold-upan, mga robbery, at kung ano-ano pa, mga scam. Napakarami po noon, more than 50. Ang pahihintuin po ng license recurso po fortress. Ito pang illegal drugs at corruption na napakasimple pa. Napakadali. Paano mawakasan? Tingnan nyo, kabayan, ang dami mga matatalino. Ewan ko, hindi ko kayo underestimate. Pero bakit hanggang ngayon, hindi nyo maisip na paano po wawakasan itong illegal drugs kasama na ang corruption. Alam nyo sa illegal drugs, maraming yumayaman po dito Kaya yung perang napupunta po sa maraming yumayaman. So, yung dating maruming pera, lumilinis. Kaya nga kung tawagin yan binabanlawan Kumbaga, di ba, meron tayong tinatawag na AMLAC o yung anti-money laundering. So, yung mga perang marurumi, nagagamit po at nagiging malinis. Yan po ang problema. Yung dating pera na nakuha sa illegal drugs, tapos magpuputak ng business, kasi magtatayo siya ng kainan o restaurant. So, lumilinis na yung perang nakuha niya. Malinis ng tingnan. Hindi na siya marumi. So, ganyan po ang nangyayari karamihan mga kababayan. So, marami rin yung mayaman dito. Kaya nga, kung hindi po ito masasawata, kaya ang bansa po, magpapatuloy. Katulad ngayon, marami ako nababalitaan na yung sa corruption, maraming mga foreigner nang pumupuna po dito sa atin. Mayaman daw tayo, pero ang nagpapayaman ay
ang yumayaman ay mga crocodile daw, mga buhaya, mga korap na tao. Kasi nga po, yung ating mga batas, hindi po kasi nakikita yung mga gumagawa ng mga corruption o pati illegal drugs. Kaya nga yung sinabi ko nung October 1 sa Manila Hotel, nung ako in-interview nung ABS-CBN, nung filing of COC for senatorial, bitin nga lang mo kasi 2 minutes lamang yung yung introduction. Pero umabot naman yung sinabi ko in 2 minutes. Ang sabi ko doon, kung kayo ay merong bentahan o illegal transaction ng droga sa kagubatan at wala namang tao nakakakita doon at kayo lamang ando doon. So magkakaroon po kayo ng transaction doon, bilihan at saka bentahan. Tama ba? Buying and selling po ng illegal drugs. Kahit wala pong tao doon, makikita po kayo ng gobyerno in real time. Yung inyong pangalan, yung nagbenta at saka yung bumili. Yung lugar po ng yung kung saan kayo ando doon, kung anong petsa po yun, at kung anong oras po naganap yung inyong illegal transaction, makikita po ng gobyerno yun. Kaya nga, in real time po yun, no? Kaya nga, dadamputin na lamang po kayo ng law enforcement agency pag kayo po ay umuwi ng bahay, mga kababayan. Nakatimbre na yun. So, ganyan po ka-powerful. So, hindi lamang ang illegal drug, pati corruption. Kahit na kayo ay nagkakaroon ng transaction sa itaas, sa aeroplano, sa yate, sa barko, sa submarino, sa gubat, kahit saan, sa hotel, motel. Maniwala kayo, kitang-kita po ng gobyerno po yon in real time. Kaya pagdating nyo sa bahay, kung kayo ay galing sa motel at may kasama kayong other woman, nako, manghihinayang po kayo dahil pagdating nyo sa bahay, dadamputin kayo, mga kababayan. Pati yung babaeng daladala ninyo sa hotel, motel. Dahil kasama rin po yun sa sa gumagamit ng droga, mga kababayan. Kaya yung salatang pero, yun po yung tinutukoy ko laser consultative. Meron po solusyon, merong kawakasan po ang illegal drugs, mga kababayan. Nangangailangan po ito ng isang wish ng president o ng batas na magpapatupad po dito. Kung presidente, i-execute po ito, mga kababayan. Pero kung magiging batas po, kailangan po ng Senado o kaya Congress na may sa batas po itong concept po ng laser consultative, mga kababayan. So kapag nangyari po ito na ito po ay naisa batas o naisa katupara o na-execute ng wish ng president, expect na ang bansa po ay magkakaroon ng long-lasting peace, prosperity, and security. So tatahimik po ang bansa at uunlad po. Maraming investment ang papasok po sa atin. Maraming magtitiwala sa atin, mga kababayan. At yung trabaho, dadami po, dadagsa po sa atin. Maniwala pa kayo, napakarami. Dadagsa po lahat ang business, ang negosyo po, mga kababayan. Kumbaga, sisigla po ang ating ekonomiya. Wala na pong mandadaya sa mga taxes. Malilikom na po yung napakalaking tax collection na approximate to $500 trillion. Imagine, gano'ng kalaking pera po yan, mga kababayan. Ako'y nalulungkot na natutuwa dyan. Imagine $500 trillion, mga kababayan. Samantalang ang national budget po natin nasa 6 trillion. Imagine $500 trillion sa national budget na 6 trillion. Ano po ang masasagot po niyan? Kayo na po ang Ayan lagi ko nang sinasabi sa inyo. Takot po ang mga mangyayari po kapag naipatupad na po itong laser consultative. Gaganda po ang ating bansa, mga kababayan. At tayo po ay pupurihin. At yung tunay na greatness po ng bansa ay matatamo. Tunay na greatness po, mga kababayan. Sa ngayon po ang Pilipinas hindi po great. Pinagtatawanan po tayo.
pinag-uusapan ng ibang bansa. Ano ba yan? Ano ba nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? So, ganyan po na nakakaya po yun mga kababayan. Sirang-sira po ang bansa, mga kababayan. Kaya nga nangyayari, ang ating mga ibang mga Pilipino, nag-OFW na lang po. Kasi nga po, kulang po ang ating mga trabaho dito sa atin. Maliit pa ang sweldo. Minsan tinatanong ko mga gwardiya dito sa Kawit. Imagine, 12 hours. Kanina, kumain ako doon sa Jollibee. Suki ko rin yun. Yung gwardiya doon na tomboy. Nakita ko nung umaga, nakita ko pa ng gabi. Hindi ko alam kung 24 oras ba. Kakaawa. Pero imagine nyo, magkano lang ang sweldo ng security guard. Dito sa Cavite, wala pa yata 600 pesos, imagine. Kakain pa yon, mamamasahe pa yon. Paano kung may pamilya pa, mga kababayan? Kaya, yun napakalaking pera po, mga kababayan. 500, hindi po million $500 trillion po, mga kababayan. Imagine. Kasi nga po, titino na po ang collection po ng ating bansa. Wala na pong mag-focus sa mga documentation, falsification public documents. Wala na pong mandadaya sa taxes. Wala na po yung hindi siya nagbabayad ng buwis from the local to national government. Hindi na po mangyayari yung mga kababayan. Maniwala po. Because everything is documented in real time sa buong population at landmass po ng bansa. Kaya nga doon sa episode 75, sa droga, sira ang buhay mo, o kulong o sementeryo. Pero sa Leyse ko, supoportes po, uunlad po ang bansa, magiging great, dadagsa po ang trabaho sa atin, mga investment, ang ekonomiya ay gaganda. Napakaganda po, hindi po maganda, napakaganda. Maniwala kayo mga kababayan. So, hanggang dyan na lamang po mga kababayan at naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon mga kababayan. At isa pa, pahabol mga kababayan, nung ako'y active pa sa The Way, nakatanggap po ako ng the gift of healing. During that time is active na active po tayo. Yung iba nakatanggap mo ng the gift of discernment, the gift of miracle. I think siyam po yun yung regalo na yun na binibigay ng Diyos, ng Espiritu Santo. Si Brother Joyce, the gift of healing yun, at saka number 1, the gift of discernment. To know the good and the bad. So tayo po ay the gift of healing. So during that time, tinawag ako ni Brother Joe dahil magkakaroon nga ng patungan nga ng kamay. So, andun ako sa harapan. So, nagpatong po kami ng aming mga kamay sa ulo. Tatandaan po ninyo meron kasing mga grupo na sa noo. Kumbaga, tinutulak na nga po yung katawan. Overheat ang aking cellphone. Ayan. At yung iba nga, tinutulak na nga yung noo para matumba Sa The Way po, hindi. Bago pa lang lumalapat po yung kamay, natutumba na po. At saka nagkaroon po ng domino effect na mula dun sa unahan. Kumbaga lahat hanggang dulo, nagbaliktaran po lahat yun. Hindi po gawa ng tao yun. Gawa po yun ng Espiritu Santo. Ngayon, yung gift of healing po, matagal ko na rin hindi siya nagagamit o hindi ko nagamit. Gawa ng dumarating sa buhay natin yung ups and down. Minsan, nagkakasala ka sa Diyos. Pag nagkasala ka sa Diyos, wala ka magagawa. Natural lamang yung sa Kristiyano po ang nagkakasala. Wala naman pong perfectong tao dahil nasa mundo tayo. Pero nahihingi naman ang tawad yun, mga kababayan. Kaya ako nabanggit yun, siguro isasama ko na rin
Pwede ko naman subukan yung gift of healing, yung sa panghuli po ng vlogging, yung magtatapos na yung sinasabi ko na tayo po ay ingatan ng Diyos sa lahat ng panahon. Pwede ko naman itaas ang aking kamay doon at sabihin yung yung dapat na pananalita para gumaling po ang tao. Pero bago po mangyari yan, siguro dapat ako muna ang dapat unahin yung sarili ko spiritually, mga kababayan. Ako ay down ngayon, mga kababayan. Salamat.